Atin. Long time no see. Praise God. Are you blessed? Amen. Huwag niyo pong kakalimutan niyo. Lagi kayong blessed. Lagi po tayong blessed. Ano man ang kalagayan po natin, ano man pong nararamdaman po natin, ano man ang sitwasyon, ano man pong problema po natin, ano man ang nangyayari sa mundo, kapag ikaw ay anak ng Diyos, blessed ka na, kapatid. Dahil kahit anong mangyari, tayo po ay nakabilang na sa presensya ng Panginoon. Uuwi at uuwi tayo sa Lord. Matatapos at matatapos lahat po ng nangyayari sa mundong ito. Amen. Praise God. Ligtas na naman po yung gas, eh. Saan po kaya papunta yan? Pero don't worry. Don't worry ho, no, na sabi ko nga po, no, saan ko ba na siya sa CU namin po kahapon, sa mga pastors and council, kung kailan po tumaas ang gasolina, yung anak kong bunso na naghihintay muna po ng enrollment para sa medicine, nagpapahatid ako sa dialysis 3 times a week. Tapos papasundo. So mas magastos. Kaya sa akin nga ako mag-drive ka, ba't natsune ka rin? Tapos may therapy pa akong Thursday. Dahil lagi pong ganyan, masika na yung loob na, Daddy, alis ka ba? Hindi ako. Gamitin ko yung sasakyan mo. Ako naman, oo ako. Kala ko na, isipan king kay. Isipan king gas. Araw-araw ko na po may gas. Pero bigla akong marirebuke. Wala pong mahirap sa Diyos. Amen. Bakit ka mag-aalala? Sabi po, take thought for nothing, sabi po sa King James, dun sa do not be anxious. Huwag kang kukuha ng kaisipan. Take thought for nothing na walang kabuluhan po yan at magbibigay lang ng pasakit at saka po depression, anxiety sa'yo. Amen. Kapag anak ka ng Diyos, tandaan niyo po ito, hindi tayo magkukulang. Ang Panginoon ang aking pastol, kailanman hindi tayo magkukulang. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Lord. Nasa pag-aaral po tayo ng we are destined to be like Christ. Kung meron pong predestination na tinatawag, yung predestination po, isa po dito ay yung maging kamukha po natin ang ating Panginoon. Nais niya kung ano po yung original na creation po nung kay Adam and Eve, mas higit po ngayon, greater glory ang binigay po niya sa atin because He died on the cross po sa atin, and because of His blood, ang lahat po ng kasalanan po natin, wash away na po yan. Mas matindi po ang glory and righteousness na meron po tayo ngayon kesa nung kay Adam and Eve. At ito po ang nais po na mangyari po sa atin ng Panginoon. Kaya sa mga nakaraang Sabado po na pag-aralan po natin, let's be like Christ in His love, kung paano po magmahal sa Kristo, katulad po ng Good Samaritan. No, na kahit kaaway po niya, tinulungan niya all the way hanggang pong makauwi po yung Good Samaritan. Bagamat di po nakalagay yun, pero sinabi niya, babalik ako para bayaran ko pa. Ibig sabihin po niyan, hindi niya iiwan yung Good Samaritan na hindi po siya maayos. And then, the second Saturday na pag-aralan po natin, let's be like Christ in humility. Amen po ba? Alam na po natin kung paano tayo maging humble. Paano po maging humble katulad ni Kristo? Yung tayo ay sumusunod sa Panginoon. Because kung di ka sumusunod sa Panginoon, ikaw ay mayabang. Dahil kung di ka sumusunod sa Diyos, sumusunod ka sa sarili mong paraan, parang sinasabi mong mas maganda, mas matalino ang plano mo kaysa sa Diyos. Pero kung ikaw ay mapagpakumbaba, ano man ang sabihin po ng Diyos, dahil siya po ang Almighty God, the Omnipotent God, the Omniscient God, alam po niya ang lahat, magpapasakop tayo at yun po ang humility. Yung susunod ka sa Diyos, yung pagpapakumbaba. Amen. So, sino po ang mga humble? Amen. Praise the Lord. At last week po, napag-aralan po natin, napakabigat po nito. I hope na-release na po kayo. Yung katulad po ni Kristo, magpatawad ho tayo. Amen. Kahit hindi humihingi ng tawad, hindi po yan sa palengke. Baka nagtitinda kayo sa palengke. Andiyan ka kamanya, tawad, patawaran. Hindi ako niya 15 kaya hanggang 30. Hindi po ito, Pero ito po ay yung pong sinaktan ka, ginawan ka ng hindi maganda,
sinabihan ka ng di maganda, sinira ka, maraming paninira sa iyo, magpatawad ka, katulad ni Kristo. Amen. At alam po natin yan, kapag nagpatawad ka, ang unang nabibless ay tayo. Amen. Magaan ang feelings. Amen po ba? So ngayon po, ang pag-aaralan po natin na pang-apat po na topic po natin, let's be like Christ in intimacy with God. Si Kristo po, the Son of God and the Father, ay talaga pong are one at very, very intimate po sila. At pinakita niya po ito, hindi po na sa langit, pinakita niya nung nagkatawang tao po siya kung paano po ang talagang walang araw na hindi kinausap ni Kristo ang Ama. Walang araw na hindi po siya nag-pray. James 4:8. Come close to God, and God will come close to you. Wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Let's pray. Our loving Heavenly Father, once again, we are here, we are gathered here as one family, O God, under one Lord, one Spirit, one baptism, under one God, one Father of all. Salamat po, Panginoon. We are here, Lord, to praise you, to worship you, and to thank you, Lord, for all the things that you have done for us, O God, and for all the things that you've given us. Nandito rin po kami, Panginoon, of course. We want you to bless us once again, Lord. We want your blessings from your word, O God. Bless your children, lalo na po ang mga first-timers mo, Panginoon. I-bless mo po sila, Lord. Let them know kung gaano mo sila kamahal at kung gaano kaganda ang plano mo sa buhay nila. Hindi lang ho dito, Lord, higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Open the eyes of our understanding, Holy Spirit, upang matanggap po namin ang kabuuan ng iyong salita, ang kabuuan ng iyong pagpapala sa iyong salita. Lord, and as I declare your word, Father God, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po yung Lord. Hallelujah. Ang sabi po ni James, sa binasa po natin, come close to God, and God will come close to you. Sa ibang salin po, draw near to God, and God will draw nearer to you. And then, ang sabi ho niya, wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty, your faithfulness is divided between God and the world. Remember this, ang sabi po ni John, if you love the world, the love of the Father is not in you. Ulitin ko po, kung mahal daw po natin ang mundo, mahal po natin ang mga material na bagay, ang mga makabundong bagay, ang pag-ibig ng Ama ay wala po sa atin. Salamat po sa verse. Ayan po, bagamat di ko man pinagandaan to. Sabi po dyan, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig para sa Diyos ay wala po sa atin. Amen po ba? Kaya sabi ni James dito sa James 4:8, hugasan po natin daw ang ating mga kamay, no? Purify our hearts at maging loyal tayo muli. Maging faithful tayo muli sa Panginoon. Maging close tayo muli sa Diyos. Kasi po, the first time na tinanggap natin ng Lord, napakasarap ng feeling po natin. Very, very, very close tayo sa Lord. Gusto mo, no, kung nag-attend ka Saturday, kung gusto mo laging Saturday para makapag-attend ka. Kung meron kang CU, gusto mo laging araw na ng CU mo para makapag-ano ka. Pero ano pong nangyayari kung minsan our hearts are being divided by the world of all the distractions sa mundo pong ito, hindi lang po sa gera, marami pong distraction sa cellphone lang, madidistract ka. Napakarami pong distraction sa cellphone na madidistract ka, hindi mo na mawawala ka sa focus sa Lord. Always remember, ang utos po ng salita ng Diyos, no, we need to focus on Him. Sabi po ng Isaiah 26:3, na we can have our perfect peace if our eyes are fixed on Him. Amen. Sabi diyan, you will keep in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust in you.
Nagtitiwala ho ba kayo kay Lord? Nakafocus pa rin ho ba kayo kay Lord? No? Kaya nga po, come close to God and God will come close to you. Draw near to God and God will draw nearer to you. No, ang ano po yan, hindi po yun, hinihintay kitang lumapit. Kapag nag-one step ka na, remember yung kwento po ng prodigal son? Malayo pa lang natanaw na ng ama. Nung malayo pa lang natanaw na ng ama, tumakbo na ang ama para salubungin siya. Ganun po, bagamat napakalaki ng kasalanan ng kanyang anak, winaldas. No, actually, binastos ng kanyang ama. Buhay pa, kinuha na yung kayamanan. Winaldas yung kalahati ng kayamanan, pero yung pag-ibig ng ama sa anak, araw-araw hinihintay niya, nung nasilayan niya, malayo pa lang tumakbo na ang ama. Kapag ikaw ay napalayo sa Diyos, one step pa lang, Lord, babalik na ako, ang Diyos po, bigla ka na niyang sasalubungin. If you come close to God, mabilis pong lalapit ang Diyos sa atin, katulad po nung parable of the prodigal son. Actually po, hindi po parable talaga ng prodigal son yun. The parable of a loving father po yun. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Yung po kung minsan, parang hindi ako karapat-dapat, Lord, hindi na ako mag-a-attend ng church, hindi na ako magpe-pray, hindi na ako mag-a-attend ng CU. Pero alam niyo po, sa totoo lang, walang karapat-dapat po sa atin. Kung nagkakasala ka, kapatid, ay hindi solusyon yung tatalikod ka. Dahil hindi mo masosolve ang problema mo. Lalo kang malulugmok sa problema, lalo kang makukulong sa kadiliman. Kung nagkakasala ka man, lalo kang lumapit sa Lord. Ang Lord ang magiging kalakasan mo upang mapagtagumpayan mo ang tukso sa buhay. Kapag lumapit ka sa Diyos, no, mabilis pa sa alas 4. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng mabilis pa sa alas 4? Ako hindi. Basta alam ko lang, talagang mabilis lang yon. No, mabilis pa daw sa alas 4. No, ang nanay po natin, ganyan po sinasabi nila, no? Pag may utos ako, ang kupad-kupad mo. Pero pag may hinihiling ka, mabilis ka pa sa alas 4. Di ba? Ganyan ho sila. Now, mabilis pa sa alas 4, ano man ang ibig sabihin po nun, sino man naka-invento po sa mga inuno natin nun yun, no? Ang Lord po, talagang mas mabilis pa kung sino mang mas mabilis. Kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, na may pagsisisi na one step forward pa lang, sinasalubong ka na ng Ama. Kaya kung minsan dito ka pa lang sa kanto, naririnig mo pa lang ang praise and worship, no, parang gusto mo nang umiyak. Because of the presence of God, sinasalubong ka ng Ama. Amen. Kaya yung pong mga tinatamad po kaninang mag-attend at napagtagumpayan nyo, ngayon, sinalubong po kayo ng Diyos. At dahil dyan, perfect kayo. Amen. Praise the Lord. Now, ang nais po ng Lord sa atin po, wholeheartedly, yung pong mga inawit po natin kanina, no, yung pong I love you, Lord, ano po yung as the deer, no, talagang parang siya lang ang kailangan mo. I hope na talagang totoo po sa atin to. Hindi dahil maganda yung melody, maganda lang yung lyrics, pero talagang maging totoo po sa buhay po natin to. Na yung parang po nasa Psalms 40, I think 42 yan or 41, yung as the deer panted for the water, so my soul. Yung pong nananabik ka, alam niyo po yung kung minsan matagal ka nang hindi nagpe-pray, and Psalms 42 nga ho, no? Matagal ka nang hindi nag-a-attend, pero yung kaluluwa mo, uhaw na uhaw. And then nung nag-decide kang bumalik sa Lord, mag-attend muli, ang excited mo na para kasang isang usa. Alam niyo po yung usa, bakit ang mga usa po kasi, sabi po nila, no, hindi pa ako nag-alaga ng usa, wala po tayong usa ho dito. Sabi po nila kapag uhaw ang usa, kahit po nasa panganib, alam niyang nasa panganib ang buhay niya, lulusungin po niya yun. Kahit alam niya may mga hunter na babaril sa kanya, magpapana sa kanya, iti-take po niya yung risk na makapunta po siya sa batis upang makainom lamang po. Kaya kung gaano kaya si David po dito, uhaw na uhaw siya sa Diyos. At kapag uhaw na uhaw ka, anong sabi po ng kapag ikaw ay uhaw, blessed are the thirsty for they will be filled. Amen. You will be thirsty no more. Amen. So number 1,
Be like Christ in intimacy with God because Jesus always, sabi niyo po always. Lagi pong nakikipag-commune, nakikipag-niig with the Father. To commune with God, ang mas alam po nating ano dito ay term is prayer. So kung anin po natin, Jesus always prayed to the Father. Now kasi, linagay ko po commune, it is because ang prayer, namamali po tayo. Let me correct yung prayer. Ang prayer po, hindi po ito yung paghingi mo lang ng kailangan mo. That is one form of prayer, one kind of prayer. But sa totoo lang po, pag sinabing prayer, it's two-way communication. Hindi lang ikaw ang magsasalita, anuman ang mga prayer request mo, kundi dapat hayaan mong magsalita ang banal na Espiritu sa iyo. Hayaan mong magsalita ang Diyos sa iyo sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Ngayon, sa pagsasalita, sino kaya ang mas magandang maraming salita? Tayo o ang Diyos? Ang Diyos. Bakit tayo? Walang makukuha ang Diyos sa atin kahit ikaw wala kang makukuha sa mga sinasabi mong katalinuhan mo. Kapag nagsalita ang Diyos, kahit po isang salita lang, or one phrase lamang po, alam niyo po, masasagot po ang pangangailangan mo dahil napakatalino ng Diyos. Kaya nga po, sa atin pong devotion, matuto po tayong manahimik po. In quietness, in stillness. Let us, sabi nga sino ba si Elijah, tumakas po siya, natakot siya kay Jezebel. Pagkatapos siyang pinatay, yung 850 na propeta ni Baal at saka ni Asherah, natakot siya sa death threat ng isang babae. So pinagalitan siya ng Lord kung saan at nangusap ang Lord, hinintay niya mangusap ang Lord, wala po sa whirlwind, wala sa bagyo, wala sa apoy, wala sa malakas na hangin, kundi po nung tumahimik ang lahat, narinig po niya yung still small voice of God. And that is very, very important na habang tahimik po tayo sa ating devotion, maaaring mamayang gabi po ito ang devotion nyo, or bukas ng umaga, ay itry nyo pong manahimik at sabihin nyo, Holy Spirit, Father God, mangusap po kayo sa akin. Try nyo ho yun at habang hinihintay nyo po kahit gaano po katagal yan, kung hindi naman po kayo nalilate, magungusap po sigurado ang Diyos sa atin. Dahil ang Diyos po, mas gusto niyang magsalita siya sa atin kaysa tayo ang nagsasalita. Amen. Makikita niyo po ito sa lahat ng mga kausap niya, lalo na kay Moses. Kay Moses, palagay niyo doon sa 40 days and 40 nights na walang tulog at walang pagkain si Moses sa Mount Sinai. Sino ang nagsalita ho doon na madalas? Ang Diyos po. Si Moses nakinig lang at namamangha po. Namamangha po sa salita ng Diyos. Alam niyo ho ba yung habang nakaupo pa ho kayo dyan, at may mga mabigat kayong suliranin, hinihintay niyo po yung word ng Lord. At nung narinig niyo, napapanganga po kayo, sabi niyo, wow Lord, yun ang word na yun ay para sa akin. Hindi po dahil alam po namin ang kalagayan niyo, dahil alam ng Diyos ang kalagayan niyo at nag-e-expect kayo. Sabi nga po ng ating worship leader kanina, you should expect from God. Wala kang makukuha kung nandito ka sa church at hindi ka nag-e-expect sa Lord. Ay Lord, basta sasamba lang ako, wala akong in-expect sa'yo. Plastic. Lahat tayo may in-expect sa Lord. Gusto natin, i-bless tayo ng Lord. Na kung sinabi di ba sabi ni David sa mga pinag-aralan natin, I want your blessings, oh my God, ang sabi po niya, and I will haste, magmamadali akong gawin ang kalooban mo. Hindi po masama na hangarin natin ang blessing ng Lord. Sa gabi pong ito, mag-expect kayo, hangarin niyo po ang blessing ng Diyos mula po sa kanyang banal na Espiritu, mula po sa kanyang banal na salita. Lahat na nag-expect, magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So maging katulad po tayo ni Kristo na kung saan araw at gabi, nakikipag-commune siya, nakikipag-niig, nagpe-pray po siya sa Father. Kung ang Son of God in the human form ay nagpe-pray po siya, how much more tayo? Bakit hindi tayo mag-pray?
Amen po ba? You know why? Advance ko lang po. Kapag hindi ka nagpe-pray, matatalo ka. Alam po ni Kristo yun kasi bilang tao, hinubad niya yung lahat ng kapangyarihan niya bilang Diyos. So kailangan niyang umasa sa Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay po sa Kanya during the baptism, during po nung mabaptize po siya. Sabay po siyang nabaptize ng water at saka po ng Holy Spirit, ang Panginoon. Kaya nga po siya nagpe-pray para po siya ay patuloy na lumakas, ma-recharge. So pag-aralan po natin, noong pong unang taon na lumabas na ang Lord, and he was 30 years old. Hinintay po niya, alam niyo po, naisip niya ho ba, bakit hindi agad ng ministry ang Lord? Pero sinubukan po niya na mag-share nung 12 years old po siya. Punong-puno na po siya ng wisdom. Namamangha po ang mga Hudyo, even the priest, mga Pariseo na nasa temple, nung nagpaiwan po siya, di ba hinanap sila, nagbalik sila Maria para hanapin po siya, 12 years old siya. Sabi niya, anak, nag-alala kami sa iyo. Anong sagot po niya? Hindi niyo ba alam na dapat nasa bahay ako ng aking ama? Ang sinasabi niya kay Mary, Mary, tandaan mo, ikaw ay sisidlan lang, ikaw ay servant, ako talaga ay anak ng Diyos. No, pero sumunod pa rin siya because hindi pa time para kay Kristo na mag-ano. So, just imagine po yung time po ni Kristo, 30 years old, kasi po, I think kung di ako nagkakamali, ang mga high priest ay ina-appoint at 30 years old. Ang sabi po ng Bible, ang sabi ng Book of Hebrews, Jesus is our high priest, ang tagapamagitan between God and man. So nag-start po siya at 30 years old. And bago po siya mag-start, kinakailangan po niyang ma-empower sa pamamagitan ng pagbababad sa presence ng Holy Spirit. Linid siya ng Holy Spirit sa desert para po siya tuksuhin ni Satanas. Alam po natin yan kung saan po yan. So Jesus immersed himself in prayer and fasting. At yan po ay nasa Matthew 4:1-3. Then Jesus was led by the Spirit. Linid siya po ng Holy Spirit. Saan po? No? Sa wilderness, into the wilderness to be tempted by the devil. Alam niyo po kung minsan, pinapahintulot ng Diyos na dumaan po tayo ng pagsubok. Bakit? Para gumana ang ating pananampalataya at pag pinaandar po natin ang ating pananampalataya, lalong lalakas ang ating pananampalataya dahil nakita natin nagtagumpay tayo sa kasalanan. Now, remember this, being tempted, kung ikaw ay tinutukso, hindi pa yan kasalanan. Kung paano si Kristo dito, 3 beses tinukso ng Satanas. Ang kasalanan, araw-araw may tukso, di ho ba? Yun lang tuksong ayaw mo mag-attend muna ngayon, mag-online ka muna ngayon. Yung tuksong ayaw mo nang mag-pray, diretso ka nang mag-anho. Mga tukso ho yan. No? Pero hindi po yan kasalanan hanggat hindi mo pinapatunan. Yung tukso na kung meron ka pang kahinaan sa laman, nanonood ka pa ng pornography, hindi po yan tukso kung hindi mo binubuksan yung website kung saan ka nag-ano. May mga naririnig po ako sa iba po sa atin na kapag nag-pop up na, sinasara ko na kanya. Alam niyo po, sa totoo lang, bakit nag-pop up yun? Because one time, binuksan mo. Kasi sa totoo lang po, walang magpa-pop up sa iyong gadget kung hindi mo binuksan o, sige pagbinda na ka, nabuksan lang. Kung man sa sarian, pasto. Hindi ho ba? Sa Facebook lang, kapag po meron pong mga commercial, at patungkol po sa bagay, halimbawa po, gamit, sapatos na lang. Mapapansin mo, maya-maya, lahat na lang po ng i-scroll mo ay patungkol sa sapatos. Kaya kapag po merong nag-pop up na sexy, hindi yan magtutuloy-tuloy kung hindi mo binuksan. Amen. Kaya wag mo na mag-try na magsinungaling sa kasiyo mo. Putang mag-pop up na Brad, sana kakayan ko na
Dapat in the first place, may binuklat. Kaya may bubuklat yan, uling biklat mo na yung minsan. Well, anyway, kung nabuksan mo, God is faithful and just if you, if you repent, if you confess your sins, and purify you from all unrighteousness. Kaya nga po, hindi pa kasalanan hanggat hindi mo pinapatuloy yung tukso. Lilagyan ka na ng beer. Sa, halimbawa po, reunion nyo, meron kang beer sa ano. Ang lamig-lamig po, no? San Big Light, manimawa siya kang dimla. Meron ka mang baso ng kabat. Hindi pa yan tukso hanggat hindi mo ginagalaw. Ngayon, kung wala kang planong inumin, tanggalin mo na, pabalik mo na kung sino yung nagbigay sa'yo. Pero kung pinaano mo pa dyan, potang bagya. Kapag pinatagal mo, ibig sabihin, meron kang plano. Humingi ka pa ng sign sa Lord. Lord, kung ayaw mo talaga akong minom, paalis mo ito. Pero kung hindi mo paalis to Lord, inumin ko pa. Singkanan may pa yung ginun Tenreten may pa. Now si Jesus po, nag-fasting po siya 40 days and 40 nights. He was tempted by the devil 3 times. And nagtagumpay po siya. Why? Because kapag ikaw ay babad sa prayer, magtatagumpay ka sa lahat ng tukso. Kaya sabi po ng Panginoon sa Matthew 26:41, ito po ay kadugtong ng Matthew 24:25, which nagtuturo ang Panginoon about end times. Ang sabi ng Panginoon, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. So na-discuss ko sa inyo ang iba't ibang temptation. So palagay nyo kung about end times po ito. Ano po yung pinakatukso sa end times na dapat po nating maiwasan? Yun pong unang-una, yung tumalikod ka sa Diyos. Kasi sabi po ng Lord sa Matthew 24, many will turn from faith. Sinabi rin po ni Paul yan, sa mga huling araw, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Na huwag kang matukso kahit anong problema mo, kahit sinasabi po nila na tayo ay kulto, sinasabi po nila hindi totoo si Kristo, hindi totoo ang Biblia, manatili kang tapat. Dahil napatunayan na po natin sa ating buhay na buhay ang Diyos, buhay ang salita ng Diyos. Amen. Kung marami hindi naniniwala sa Bible, tingnan nyo lang ang Israel. Kung hindi kayo maniniwala sa Bible, very accurate kung sino at ano ang Israel at ano ang mangyayari sa Israel. Very accurate po ang mga prophecy. Malapit nang dumating ang Panginoon. No, mas malapit po sa iniisip nyo. Siguro kapag nagkapag-asawa na ako, mali mo, ali. Pag kinasal na ako, mali mo, ali. Siguro kapag nakapag-abroad ako, malay mo, hindi. Kasi po, anytime. Ang tunay na Kristiyano, araw-araw hinihintay ang pagdating ng Panginoon. Amen po ba? Katulad ng sabi ko sa inyo last week, ang paghihintay sa Panginoon, hindi yung katulad po nung September 23, sabi na darating na ang Panginoon at makamulalala po rin yung sa Africa, no, mga imported na Aita. No? Yung sa Africa, umaga, hapon, hanggang gabi, unang milyari, may ngaslak la mata. Tapos, nagpalasot yung yung kanilang pastor. Meron daw dahilan bakit pinospone ng Lord ang kanyang biyahe. Palagay ko na-flatan si Lord. Pinaniwalaan naman. Kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, maniniwala ka sa mga magagaling na magsalita. Akala mo totoo. Kailangan po na rooted tayo sa Word of God. Kaya sabi ng Lord, watch and pray so that you will not fall into temptation. Kasi po pag nagpe-pray ka, nangungusap ang Holy Spirit, sinasabi niya, wina-warning ka niya sa mga mga false doctrines, mga kasinungalingan sa gobyerno, kasinungalingan sa mga nangyayari po sa atin, kasinungalingan sa mga pagkain po natin, masarap ito, pero nakamamatay. Ibibigyan ka po ng discernment ng Kaya nga po, hindi ka bibigay sa tukso na mag-backslide kapag meron kang matindang problema ngayon, kapag ikaw ay puno ng prayer. Kapag nanghihina ka na, kung kailan matamad kang mag-pray, lalo kang mag-pray, kapatid. Siyempre kung masipag kang mag-pray, di dapat mag-pray ka.
Ay, masipag akong mag-pray ngayon, pero pag tinatamad na lang ako, doon ako mag-pray. Na ano niya po yan, may mulikat ko utak ka rin, kaya sinabi ko nga ito. Masipag ka mag-pray, pero ayoko pa mag-pray. Uta mo, may mulikat ko utak, kaya sinabi ko nga ito. The spirit is willing, but the flesh is weak. Remember this, ang spirit po natin, laging gusto niyan makipagniig sa Diyos. Dahil ang spirit natin galing sa Diyos. Nandiyan ang Holy Spirit. Pero yung ano po natin, yung laman natin, tinatamad dyan. Ayaw ko muna mag-pray ngayon. Ayaw mag-pray, pero nakababad sa kanyang cellphone. Maya-maya, Lord, mapagal na ako. Pero nakababad sa cellphone, 2 hours, 3 hours. So sabi niya, Lord, mapagal na ako. Basta, alam ko, mahal mo ako. Now, let us learn also that Jesus often retreated to quiet and solitary places to recharge with God. Dahil 100% pure ano po ang Panginoon dito. Talagang nung nagkatawang tao siya, taong-tao po talaga siya. Kung minsan sa Facebook meron akong nakikita mga post ng mga iglesia po ni Disneyland. No. Yung pong, paano magiging Diyos si Kristo? Sabi po doon, kanina lang walang nabasa to. Kung siya ang tagapamagitan ng Diyos at tao, wapin naman eh. Sino siya doon? Paano magiging Diyos si Kristo? Paano magiging tao si Kristo kung siya tagapamagitan din ng Diyos at tao, hindi ho ba? Dapat hindi siya Diyos, hindi siya tao. Ano yan? Sabi ko, nung nakita kong pinost niya ito, mamuting-muting ito. Kung alam niyang tao siya, bakit siya yung namamagitan? Di ho ba? Pero talaga siya yung tagapamagitan. 100% human, no? Pure human, pure God ang ating Panginoon. So kailangan niyang mag-recharge. Kung ang Panginoon, kailangan niyang mag-recharge, sino tayo para hindi mag-recharge? No, halimbawa po dito sa Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place. Mag-isa lang po siya, where he prayed. Hindi po niya ginising ang kanyang kanyang apostol, mga disciples, para samahan niyo akong mag-pray. Nagpasama lang po mag-pray ang Lord nun mamaya po may didiscuss natin to, sa Gethsemane, bago po siya, the night before he will be crucified the next day. No? Kaya nga po tayo, kung tulog ang mga kasama natin, huwag nyo na silang pilitin, mag-pray ka na. At huwag mo pakita na ikaw ay prayerful. Pag pinakita mo ikaw ay prayerful, pinapakita mo na ikaw ay mas matuwid, self-righteousness. Mapaya ako, mag-pray ko, kayo may tutud kayo mong... Alam niyo po yung gano'n, lalo na, halimbawa, napunta kayo sa isang lugar, pinakita mo, nagpe-pray ka, alam niyo anong tawag po doon, tapos ginajudge mo yung mga kasama mo? Hipokrito. Hindi po tinawag ng Lord ang kanyang mga kasama na mga hipokrito kayo, magising rin kayo ng maaga. So si Lord, very early in the morning, mag-isa. Kasi po kaya ako ginagawa ito, kasi kapag tumatagal ka ng nagiging Kristiyano, kapatid, kapag you are not learning about humility, you are not learning about the Word of God, you are not learning na we need to carry each other's burden, we need to consider yung mga weak brothers po natin. Magiging mayabang ka. Ay, mapaya ako, masipag ko, mag-attend, mag-pray, makanini. Pag ganyan ang attitude mo, ang tingin mo sa sarili mo, hipokrito ka na at mataas na yung pride mo. Walang kwenta ang prayer. Amen po ba? So si Kristo hindi po niya, very early in the morning, sige, pumunta siya sa tahimik na lugar. Tignan niyo po ito, tahimik na lugar ang hinahanap po ni Kristo. Luke 5:16, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Sa tahimik na lugar, madalas. Kaya he always commute. Madalas pong sabi po dyan, na, sa Matthew 14:23, sabi po dyan, after he had dismissed them, pagtapos pong pinakain po yung crowd, dito po yung feeding of the 5,000 men. And then ang sabi po dyan, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. Nagpe-pray ang Lord umaga bago mag-minister or kung baga, yun po yung kanyang
purpose, yung kanyang task, o yun ang kanyang occupation, yung trabaho niya. At pagkatapos siyang nag-minister, nag-preach, nagpagaling, magpe-pray po siya uli. Kung isipin niyo po dito, mahaba na po sa 5 hours ang tulog ng Lord. Madalas po siguro dito, tulog po niya is 3, 4 hours, ganun ho. Kasi po, pag ginabi po sila, gabi na ho talaga eh. No? At nung pong, I think, kung di ako magkakamali, ito rin po yung pinauna niya yung kanyang mga disciples sa bangka, maya-maya, naglalakad po siya sa na-recharge na naman po siya. Talagang lumakad po siya sa tubig. And nakita ho ba natin ng hina ang Panginoon? Hindi po. Kapag babad ka sa prayer, kahit kulang ang tulog mo, taos puso kang nag-pray, ang Lord ang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Amen? At ako po, nararanasan ko po ito, madalas po, no? Alam niyo po yung mga dialysis patient, hindi po kompleto talagang tulog niyan. Kaya pagdating mo sa dialysis, kung minsan, nakanganga ang bibig mo, doon ka natutulog. Marami pong kaya, maraming tulog sa dialysis. Marami po sa amin nagte-testimony na patse mo tsuking dialysis ka rin kumakatutod. Pero alam niyo po, alagaan niyo po yung sarili niyo. Nalulungkot po ako doon sa mga naririnig ko na dati hindi nagda-dialysis na, ganun ho. Parang, pag nakarinig ka ng nagda-dialysis na tulad ko, ay parang sinasabi mo sa sarili mo, kaya hindi ko maging makanyan. Kung hindi ka matakaw. Kung inaalagaan mo yung katawan mo ng exercise at saka tamang pagkain. Totoong pagkain. Yung fast food, hindi po totoong pagkain yan. Noodles, hindi totoong pagkain yan. Synthetic po lahat ng yan. In fact, yung mga prutas na inaanuho natin, binabalutan na po ng mga wax yan. Meron nga po ngayon, di ho ba, na nag-viral din. Yung kanin po, linuto na, go-go-maya. No? Nakakatakot, hindi po, alagaan niyo po yung sarili niyo. Hindi po yung parang nakita niyo, ay, pastor, okay, mo. Hindi po totoo yun. Tuwing pupunta po kang ng dialysis, sumingi po kang ng strength sa Lord. Lalo na 19 years na, pag pumapasok sa isip ko, Lord, kako. Sabi kong ganyan, eto na naman, 19 years na. Pero Lord, salamat po, buhay pa rin ako. At alam ko, tapos na ang dialysis. Tetelestal. Amen. Alagaan niyo po yung nyo, hindi masarap po ang nasa hospital. Amen, huba. Ang tatay ko po, ako nanonood siya niya. Na-hospital po ang tatay ko kasi I think kahapon. Nasa hospital po siya niya. Dahil sa riot po siya naka-confine. May plano po ako magpunta kanina pero na-disoras po yung mag-ina ko dahil nagpa-check po ng mata ng panganay dahil sumasakit yung mata niya na. Kaya I hope bukas makapunta po ako. O kaya rapture na, mas masanting. Basta't sabi ko sa tatay ko, hindi siya pababayaan ng Diyos. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Rapture na. Dahil may nasa edad na rin po tatay ko eh. Pero nag-ano pa rin siya. Nag-garden sa amin. Kaya nung last niyang nag-garden, yun po yung hindi nahirapan siyang huminga. So, tay, magaling na ka in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So, ito po si Jesus, ang gusto niya, gayahin po natin siya. Na maging prayerful po tayo. Alam niyo po sa akin lang, sa totoo lang, total na sabi ko ng testimony ko sa inyo. Bilang dialysis patient, kung wala po ang prayer, mamamatay ka. Ang prayer po, buhay po natin yan. Ang ibig po sabihin yan, kung hindi ka nakikipag-commune, hindi ka nakikipag-fellowship sa Lord, sa Holy Spirit, manghihina ka hanggang mamamatay ka. Huwag ka lang pupunta sa Diyos dahil meron kang kailangan. Pumunta ka sa Diyos dahil priority mo siya. Above all, seek ye first His presence. Amen po ba? Amen. Matthew 14:23, after He had dismissed them, He went up on a mountainside by Himself to pray. Sabi po, ito naman, nabasa ko na pala yan. I'm sorry. So Jesus withdrew to solitary places to connect with God, seek guidance, and recharge. And one time, whole night po nagpray ang Lord. Jesus prayed all night because of an important decision. Kapag meron kayong importanteng decision, huwag kayong magtanong kung kani-kanino. Kahit sa aming mga pastor, wala po sa amin ng wisdom. Bagamat pwede ka po kaming gamitin at ibang tao pwede gamitin ng Diyos. Pero mas gusto ng Diyos
na mauna kang humingi ng wisdom, ng guidance sa Kanya. Hindi kung kani-kanino. Dahil po seloso ang Diyos. Nandito ako, hindi mo ako pinapansin. Pumupunta ka kay Pastor ganyan, kay Pastor Manny. Akala mo matalino yan. Hindi. Mangmang nga yan, kaya nga nagdialysis yan. No? Ang talagang matalino po, ang Lord. Kaya nga pumunta tayo sa Kanya. So ang Lord po, bagamat Son of God na po siya, nag-pray po siya para magkaroon siya ng wisdom at discernment kung sino po yung pipili niyang mga disciples. Sabi po niya sa Luke 6:12-13, one of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the whole night po ito, praying to God. And then, anong nangyari po? The next morning, wala pa siyang tulog. When morning came, He called His disciples to Him and chose 12 of them. Ang mga disciples po ng Lord, remember this, makinig kayong mabuti, hindi 12 ang disciples, 12 ang apostles. Pero yung 12 apostles, 12 disciples din po yun. Pero hindi lang 12. More than thousands po ang disciple ng Lord. Sa John chapter 6, verse 66, marami ang tumalikod, 666, dahil hindi nila nakayanan ang turo ng Panginoon na kainin ng kanyang laman, inumin ng kanyang dugo. From this time, salamat sa verse, many of His disciples turned back, nag-backslide na and no longer followed Him. Dahil hindi nila, sabi nila, mahirap na yung katuruan na yan. Ano bang klaseng katuruan yan? Bakit natin? Pero bago po sila tumalikod, in-explain naman ng Lord, ang sinasabi ko sa inyo ay spiritual. Pero tumalikod po talaga sila. At ang natira, yung 12 na pinili niyang maging apostles. So, pinili po, in fact, nung pong nag-resurrect siya, sabi ni Paul sa Corinthians, ilan po yung disciples na nakakita na umakyat siya ng langit? More than 500 disciples. So, maraming disciples, 12 lang yung apostles na in-appoint ng Lord, kasama si Judas. So, in-appoint po niya nung the next morning, He called His 12 disciples to Him and chose 12 of them whom He had designated apostles. Kaya po, ano po yan, no? Ang tawag dyan, colon, dahil nandyan na po yung 12, pero hindi ko na pakikita dahil kulang po, dahil medyo mahaba ang ating pong ngayon. Kaya nga po, kapag meron kayong crucial decision sa buhay, lalo na sa pag-aasawa, o lalo na kapag meron kang liligawan o meron manliligaw sa iyo, you need to pray. Pag-pray mo rin kung saan ka trabaho mapunta, kasi marami pong nakita na po namin, binigyan ng trabaho. Nung nabigyan na ng trabaho ng Diyos, hindi na nag-attend. Akala po nila yun ang kalooban ng Diyos. We need to pray harder. Dahil po, ito po, whole night nag-pray ang Lord. Sabi ng iba, anak na tayo ng Diyos, hindi mo kailangan mag-pray ng harder, grace lang ng Lord. Hindi ba si Lord grace? Full of grace and full of truth. Bakit po siya harder nag-pray? Whole night siya nag-pray? No? There is a mystery behind na kahit ako hindi ko po kayang i-explain. Bakit the more you pray, the more na meron kang wisdom. Bakit the more you pray harder, the more na nagiging klaro ang kaisipan mo. I don't know, kasi ang alam ko lang, kung si Jesus, He prayed harder, sino ka para sabihin mong, anak ako ng Diyos, kahit seconds lang, bibigay ng Panginoon. Kaparatutan mo. Ang mga osas, ganyan, paratot sila. Anak tayo ng Diyos. Anong prayer meeting? Wala po silang prayer meeting. Anong fasting? Ibinigay na ng Lord. Ano kaparatutan? Daig po sila ng Panginoon. Kung ang Panginoon, nag-pray po siya the whole night, sino ka kapatid para hindi mag-pray sa mga crucial decision mo? Amen. So kapag nakaharap po kayo ng medyo mahirap po yung decision, mag-pray po kayo. Amen po ba? Let's be like Jesus. No, kanina ako. Mag-ibig po mga disciples po dito sa just like Jesus, the apostles prayed together when facing crucial decisions, seeking God's guidance. Nagpe-pray po sila after po umakyat na sa langit ng Lord. Nasa upper room po sila sa Jerusalem, 120 po. Tumayo si Peter, sabi niya, nakasulat sa Bible, sa Book of Psalms, yung pong isang apostle kailangan mapalitan ang kanyang position. Sino po yun? Si Judas. So, kailangan mapalitan si Judas. And then, dito po sa Acts 1:23-26, so they nominated 2 men.
pumili sila ng dalawang qualified. Pero hindi nila alam kung sino sa kanila ang papalit sa lugar ni Judas. Kung si Joseph, called Barsabas, or also known as Justus, lagi ang Justo ini, kaya Justus, nakalya Justo. Or si Matias, yung ating MC. No? Sino pong pinili? Sabi yan, then they prayed, Lord, you know everyone's heart. Alam mo po ang puso ni Justus o ni Matias. Sabi po dyan, show us which of these two you have chosen to take over the apostolic ministry which Judas left to go where he belongs. When they cast lots, ito po yung casting lots na nagano po sila ng bato, hindi ko po sure at kung kanino po, kumbaga po yan, alam niyo po yung truth or consequence, kung kanino tumama. Ito po yan. Parang yung pong anak po ni Brother Eddie Villanueva na mag-mayor sa nag-tie po sila nung po niya sa election. Ang penal po nila, toss coin. No, toss coin. Kasi walang may control nun, walang corruption doon. No, walang doon, kung karayan or krus po siya. Pero nanalo po yung anak ni Brother Eddie Villanueva kasi siyempre anak ng Diyos. So yan po yung tinalaga ng isa sa mga ng Bulacan. Anyway, so dito, yung lot po fell to Matias. Kahit husto yay hustos. Pero uling mas siya siya Matias. Pinili siya ng Lord. Matigas ka ba, Matias? So he was added to the 11 apostles. Ano po pinapakita dito? Sa church na ito, dati po, uso po yung election. Dahil sa election, maraming divided. Hindi ako binoto ni ganyan, hindi ako binoto ng ganito. Kahit po noon sa pastor, hindi ko na po naano ito. No, siguro, dila Brother Rick po, Sister Guy, dis na yun, ito ang ating election kanta. Kung sino yung susunod na pastor. Siyempre, divided na. Kaya man buring pastor yan, kaya man binoto. Sa Diyos po, hindi democratic. Actually po, ang democratic is demonic po. Yung po, tingnan niyo po, konting lang po, freedom lang. May freedom of speech ako. Pwede kong sabihin kung anong gusto kong sabihin, pwede kong gawin kung anong gusto kong gawin. Mga demonyo, po sila, selfish. Lagi po po nila yung hindi ba tayo nag-e-enjoy sa mga nag-e-enjoy? Ba't alam niyo po, mas nag-e-enjoy yung mga nasa autocratic. Yung may mga king, may mga queen po sila. Kasi wala na silang po problemahin po sa boto-boto pa. Lalo na po, mga noble person na po yung mga nakaupo naman. Wala pong botohan. Sa Diyos po, hindi rin autocratic sa Diyos, hindi rin democratic, kundi theocratic. Theo means God. Ibig sabihin po, ang nagro-rule ang Diyos. Sa buhay mo, kapatid, you are not living in the kingdom of God with democracy. You are living in theocracy. Ang ibig sabihin, ang nasusunod, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. So dito po hindi sila nagboto. Kasi hindi nila alam kung kanino mapupunta yung lot, kung ano man po itong lot na ito. Kay Matias po napunta. Pinag-pray po nila ito. At madalas po sa mga decision po namin ngayon, buwat po noon, more than 15 years ginagawa na po namin ito. May pag-uusapan kami, merong crucial na sino kaya ang pipiliin ng Diyos sa ganitong ganyan. And then we will pray. Magbubunutan po. Kung minsan po wala ako, sa Saturday, nagbubunutan po sila, mga pastor, kung sino yung mag-preach. Kaya nagbubunutan sa pag-preach po sa Pero kung minsan merong kailangan mag-preach sa labas, halimbawa sa mga kapulisan, or puninarya or ano man po, botang elabisa, bunutan pa rin, pero dapat alaala ng bunutan ka rin Dapat voluntary nito. Dito, kaya po ako nagpubunutan, marakal mikiburi kayo ng pulpito ngayon ako nasasabihan kung nino. Madali pong mag-preach dito sa main church. Pero pag sa labas, ninong bisang magkaiken, o bulgar da kayo saguli, bulgar ko rin pastor saguli. Alaman, pero meron pa rin nagbo-volunteer. Praise the Lord. Ako na rin sabihan kung nino. Praise God. Ang ibig sabihin po yan, this is applicable sa atin din po, lahat. Ay gusto ko sa
Alam niyo po, kung minsan may mga in-interview akong mga kabataan, saan mo gusto mag-church? Dito po, kanya. Dito ako tinatawag ng Lord. So sabi ng Lord, palitan mo na ako. Sabi ko sa kanya, madali pong sabihin mo sa main church ka magpastor. Pero kung tinawag ka ng Lord sa bundok, kaya hindi ako tinawag ng Lord dyan. No, tinawag ako sa papalitan ko sa Pastor Manny. Matene yan kasi mag-dialysis siya. No? Yung mga ganyan. Madali pong Pero alam niyo ho, sa Lord po, hindi po na natin kailangan pang mag-cast lots kung sino pong maglilingkod sa Lord. Lahat tayo dapat maglingkod sa Diyos. Amen. Amen, mga pastor. Amen. Araw ng pastor ka ako niya, binulgar na kayong pastor man. Bala na ako sinabing lagyo ng anong alway kaita. Hindi alway kaita. Mas masarap po kasi kapag meron akong inutos, nagbo-volunteer kagad. Hindi mo yung magbubunutan. No? Anyway po, pepalwal yan kay Pastor Manny. Let's make prayer our first step. Remember this. Let's make prayer our first step, not our last resort like Jesus did. Maunang prayer. Pero yung iba sa atin, pag wala na, hindi ako pinautang, wala na. Lord, wala na. O Yeni, kung ugali ng Lord, kaugali ka, nang sabihan ka, o Yeni, mumunta-munta ka ako, tinauli mo ko pa, lamaran ka. No. Buti na lang, hindi ko kaugali ang Lord. At gusto kong maging kaugali ang Lord. No. Tayo pong lahat, let's be like Christ. Number 2, be like Christ in intimacy with God because Jesus frequently, madalas, He spoke about the Father. Kung tayo intimate sa Diyos, intimate tayo kay Jesus, lagi po nating sinishare si Jesus. Amen. Hindi po yung kinahiya natin. Kung kinahiya mo ako dito sa lupa, ikakaya din kita sa harapan ng Ama sa langit. Ang sabi po sa maraming angels. Maraming Bible verses po dito in which Jesus directly teaches and shares about the Father. Yung Father's nature, authority, and unity, makikita po natin yan sa Matthew. Ayan po, marami po, lagi pong kinukwento ng Diyos about the Father. Siya nagpadala sa akin kung paano yung Father's love din po and care and provision, kung paano magmahal ng Lord, and the Father and I are one, ganyan po ang Lord. Yung way of salvation, na you cannot go to the Father, sabi po sa John 14:6, without Jesus. Ang ano ko lang po dito, ang punto ko sa mga verses ito, and he even spoke that the Father will send the Holy Spirit. Ang punto ko lang po dito, si Jesus po, lagi niya kinukwento ang Ama dahil close sila. Di ba kapag close kayo ng isang tao, pinagmamalaki mo yung kaibigan mo, o yung asawa mo dahil ka-close mo, lagi mo kinukwento, o yung anak mo dahil ka-close mo. Hindi mo kailanman ikukwento yung taong hindi mo ka-close. Lagi mo kukwento yan ka-close mo. Kung ka-close mo ang Lord, bukang bibig mo lagi ang Lord. Lagi kang nag-evangelize, sinishare mo ang gospel. Even in the Old Testament, Even in the Old Testament, sa Deuteronomy 6, inutos po ng Lord ang mga Israelites na laging ikwento ang ginawa ng Diyos. Ikwento ang Diyos kung gaano kabuti ang Diyos, gaano ka-powerful ang Diyos. At gaano kabuti ang Diyos. Deuteronomy 6:6-7, ang sabi po dyan, these commandments that I give you today, actually si Moses po ang nagsasalita dito because this is the last book of the Pentateuch. Bago mamatay si Moses, sinulat po niya ito, ang last book po niya. Sabi po niya, ang commandment na binibigay ko ngayong araw na ito sa inyo are to be on your hearts. Dapat nasa puso nyo. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Pag-usapan nyo lagi yan. Yung aking salita, lagi mo kong ikwento sa mga anak mo. Kung anong ginawa ko sa inyo, paano ko hinati ang dagat, paano ko linipol ang mga Egyptian, paano yung mga 10 plagues na ginawa ko, paano umulan ng tinapay sa disyerto for 40 years, paano din na ang daming mga pugo na at umagos yung mineral water para po sa 4 million na Israelites. Just imagine yung mineral water na kailangan po.
Hindi lang po yun, siyempre maliligo po sila, maglalaba, marahil, sinabi ng Bible, for 40 years, hindi po nangupas ang suot nila at maging yung mga Nike po nila. Tsaka po Crocs po nila. Hindi po nangupas yung sandalias po nila. Because lagi po silang na 40 years tuwing araw po dahil mainit po sa disyerto pero sila po hindi nainitan. Nandun yung pillar of cloud by day and pillar of light by night. Hindi po madilim. Kaya nga po lahat na nakapalibot ng mga nasyon, ng mga bansa, namamangha po sila sa nakikita po nila sa disyerto at nakilala po nila kung sino yung mga Israelita na ginagabayan sila ng Diyos. Ikwento mo ito. Ano yung ginawa ko sa ikwento mo? Sinabi rin po niya, atras lang po tayo no, sa Deuteronomy 4:9, but watch out, be careful, never to forget, huwag yung kalimutan what you yourself have seen. Ano mang nakita niyong mga milagro sa Diyos, na-experience nyo na ginawang milagro ng Diyos. Do not let these memories escape from your mind. Hindi dapat mawala sa mga memory nyo as long as you live. And be sure to pass them on to your children and grandchildren. Alam niyo po, kaya po ako madalas kong kinukwento ang testimony ko po sa inyo. Kasi nakasulat sa Bible eh. Dapat lagi mong sabihin kung anong ginawa ng Diyos sa iyo. Kung paano ka pinagaling, paano ka linigtas ng Diyos, kung paano sinolve ng Diyos ang problema mo. Kasi nalulugod ang Diyos kapag lagi mong paulit-ulit. Siguro yung iba sabi nyo, paulit-ulit na sasabihan ng pastor kang dialysis na. Alam niyo ba bakit ko sinasabi to? Kasi nga, hindi ako buhay ngayon, kundi dahil sa Diyos. At dahil sinabi ng Diyos, ulit-ulitin ko ito sa inyo. Na para kung ako yung pastor, yung mga anak ko po kayo sa spiritual, uulit-ulitin ko kayo sa inyo po ito. At kaya nga po hindi tayo nagsasawa. Katulad ni Paul, again, kaya ko sinasabi ito. Si Peter, ganun din. Again, bakit ko sinasabi ito? Si John, ganun din. Sinasabi ko, uli sa inyo ito. Sa sulat po nila. Nagiging makulit po sila kasi hindi po natin dapat nakakalimutan. Kapag nakalimutan mo at nagka-problema ka, nakalimutan mo kung kailan, nung time na matindi ang pagsubok mo, liligtas ka ng Diyos. Pero kapag hindi mo nakakalimutan yan, anumang problema ang dumating, kung next week maging 200 na yung diesel, no, hindi ka magre-reklamo sa Diyos, magpapasalamat ka dahil sasabihin mo, Lord, eto ang kailangan ko, per liter is 200. Kailangan ko ng full tank. Ako po, ang full tank ko more than 60 liters. Malaki po yung tangke ng Isuzu. More than 60 liters po yung ko. Pero, kailangan ho ba nating mag-alala? Hindi. Lalo na kapag rene-reminish mo nung COVID, kung paano ka pinakain ng Diyos, tumaba ka pa, no? Nasa bahay ka lang, wala kang trabaho, pero kumakain ka, tumaba ka, nag-gain ka pa ng weight. No, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang daming namatay. Oo nga, siguro yung iba sa atin nagka-COVID. Pero linigtas tayo ng Diyos sa COVID. Na-COVID din po ako, nakulong po ako sa COVID ng 2 weeks. Nalaman ko doon, mamamatay ka, hindi sa COVID. Sa takot at saka sa gastos. Araw-araw, sasabihin nila, magbayad na po kayo ng 50,000. Araw-araw po ito. Sasabihin ko sana, kung di ako magbabayad, pauwiin niyo na ako. Hindi, siguro gagawin nila, papatayin ka na lang namin para masingil yung PhilHealth. Kasi mas malaki ang sigil pag namatay sa PhilHealth. No? Kaya yung iba, alam po natin to, yung corruption sa PhilHealth, kahit hindi namatay during the COVID time, yung pasyente sa COVID, anong ginagawa po nila? I-declare natin na matay siya sa COVID. Bakit? Para mas malaki ang makuha mo. Hati. Hindi naman ibibigay sa buong po yun sa may-ari ng pasyente. Hindi po. Yung malaking part sa hospital. Hindi na nagbayad yung bibigyan siya pa ng pera. So, kahit namatayan siya, meron siyang pera. Marami pong ganyan. Pero tayo po, nakikita mo, sino pong pinanganak na nung COVID, nandito na? Ay, hala kayo pa ng COVID? Children, I'm sorry, na mga 5 years old pa lang pala ang mga kausap ko. Kayo yung pinanganak during COVID pala. Praise the Lord. Even in the New Testament, gustong-gusto ng Diyos, dapat ipagsabi natin siya. Sabi niya sa Mark 16:15, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation.
Sino ang gospel? Si Jesus. Parang sinasabi niya, humayo kayo sa sanlibutan at ipagsabi nyo ko na ako ang tunay na kapayapaan, ang tunay na pag-asa, ang tunay na kaligtasan. Sinabi po niya sa Matthew 28:19-20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And what? Teaching them to obey. I-disciple nyo sila na mag-obey sa akin. Everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Acts 1:8. Sabi po ng Panginoon, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Sabi niyo po, witnesses. In Jerusalem and in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. The main purpose kung bakit meron kang Holy Spirit, hindi lang yung magtagumpay ka sa demonyo, sa tukso, o ano. But the main purpose bakit ka empowered ng Holy Spirit is to be a witness. Kung hindi ka nagwi-witness, para mong sinasabing, wala sa'yo ang Holy Spirit. Ang ibig sabihin pa ng pag-witness, yung pong pagpoproclaim ng gospel. Amen po ba? Dapat lahat tayo sama-samang maging saksi. Di ba witness, saksi? So lahat ng Kristiyano dapat sama-samang maging saksi. Amen. Alwa po saksi ni Jehovah ne. Praise the Lord. Be like Christ in intimacy with God, number 3, because Jesus fulfilled all the will of the Father. Lahat ng kalooban po ng Ama, ginawa po niya. Napakahirap po nito. Pero nais po ng Diyos na maging katulad natin ng kanyang anak, na sundin ang loob mo dito sa lupa kagaya ng sa langit. Amen. So sabi po ng Panginoon sa John 4:34, my food, sabi po dito, Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Katatapos lang po niyang kakausapin ang Samaritan woman dito. And then bumili po ng pagkain para nga kumain, pero pinapakain po, sabi po na, Lord, kumakain ka na. Anong sabi ng Lord? Ang tunay na pagkain ko ay yung gawin ng kalooban ng Ama. Di ba yung Our Father nandun yung ano? Our Father who art in heaven, hallowed be your name, or holy is your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ano yung unang prayer? Yung will ng Ama ay mangyari. And then, ano yung susunod doon? Give us this day our daily bread. Ang tunay na daily bread po natin, hindi po yung ano. Actually, hindi sinabi ng Panginoon na ipag-pray mo yung pagkain mo para dumating. Hindi po ito yung tinuro niya. Ang daily bread po dito, yung kalooban ng Diyos. Let your will be done and let your kingdom come on earth as it is in heaven. Now, give us this day. Give us your will. Ano bang will mo sa araw na ito, Panginoon? Because the will of the Father is our food. Kaya sabi ng Panginoon, my food is to do the will of the Father. Kasi sabi ng Panginoon, I think sa Matthew 6, hindi mo man hilingin yung mga pagano, hinahabol yan, yung pagkain, yung clothes. Hindi mo man kailangan pag-pray yan. Unahin mo lang ang kaharian ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Hindi natin pinagpe-pray, Lord, bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. Kasi kung yung mga ibon, hindi man nagpe-pray araw-araw, pinapakain ng Diyos. Sabi na Kristo, lalo na kayo, O you of little faith. Pero ang iba sa inyo, Lord, ala na kayong pamang, hindi ho ba? Pero bago sana pagkarakal makalele, at ikaw mo bisang ba, Lord, ala na akong crispy patay, palang buri mong sabihan ito. Ang tunay pong kalooban ng Diyos, yun po ang pagkain po natin. Give us this day our daily bread. Paggising mo sa umaga, Lord, what is my bread today? What is your purpose for today? What is your will for today? Dahil sabi ni Kristo, my food is to the will of Him who sent me. Ganon din po tayo. Ang tunay na pagkain natin na talagang nakakabusog, ano po ibig sabihin pag nakakabusog? Nakakasatisfy. Yung nakakasatisfy talaga sa atin ay yung sundin ang kalooban ng Diyos. Dito sa lupa, kagaya ng, meron bang kumokontra sa langit? Yung sasabihin niya, ay, Lord, 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 sabi ng angel, meron akong suggestion. Wala pong ganun sa langit. Dito lang sa lupa, meron. Pastor, ating kong suggestion. No? Nagsasuggest kay pastor.
Kung ang pastor po ninyo, ang sinusunod niya, ang sa Diyos, nako magkay. Ano bang susundin ko? Yung suggestion mo o yung sinabi ng Panginoon? Siyempre, sinabi ng Panginoon. Amen. Alam mo pa, kasatanggap suggestion. Pastor, tatanggap ko pong suggestion. Kasi lalo na po yan kung yan ay galing sa Diyos. Amen. I'm talking about spiritual, no? Hindi po yan. Pastor, meron akong suggestion. Maganda yung kurtina natin, pink na may kahalong yellow, ganyan. No? Ang sasabihin ko po sa inyo, kapag sinabi yun, yung pink na may kahalong yellow, tsaka white, para po siyang sapin-sapin, no? Tapos sasabihin ko sa inyo, sige, kapatid, ipagpe-pray and fasting ko yan ng 1,000 days. Kasi napakahirap na tignan ko yung kurtina natin na parang LA Lakers siya. No? Baka magalit yung mga taga Anyway, tuloy po natin. John 6:38, "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me." Tayo po ipinanganak na born again, liligtas. Hindi para gawin natin ang kalooban natin, para gawin yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi ko po nung last time, lahat po tinatanggap natin, pati yung maging yung mga LGBTQ. Pero hindi yung kalooban nila ang masusunod. Ang masusunod ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kung lalaki yung katawan, lalaki po yan sa Diyos. Ano ang mali? Yung katawan o yung isip? Anong madaling baguhin? Yung katawan o yung isip? Dapat isip. Pero mumuntala Thailand. No? Mumuntala Thailand. No? Nag-ano po sila doon, anong tawag doon? Kumbaga sa barong ni Ernie Baron, mayroong biyak sa likod. Kapag yung katawan mo, babae ka. Mo naisipan, bakit meron akong feeling? Feeling nga yan. Anong sabi ng Jeremiah 17:9? No, the heart, yung emotion, yung feelings, is the most deceitful. Sabi po niyan, the heart is deceitful above all things. Yung ang tinitubok ng puso ko, ito, kapwa babae ko, kapwa lalaki ko. Ang sabi po sa Bible, yan ang pinakamapanlin lang. Kung nakikita mo yung katawan mo, lalaki, no, meron kang pendant, lalaki ka. Amen. Parang hindi na ho tayo Kaya nga po, tinatanggap natin lahat ng mga tao. LGBTQRA, ano man po sila? No? Pero, ang masusunod, kalooban ng Diyos. Amen. John 8:29, "The one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him." So to be like Jesus, prioritize God's will. Let it guide your actions, decisions, and seek to please Him in everything. Kahit po nung bago ipako sa krus si Lord, nag-struggle siya sa will ng Father. Di ba? Ang sabi po niya sa Luke 22:41-42, nainom po ito nung nakaraan sa inyo, "And He withdrew from them about a stone's throw and knelt down and prayed, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done." Alam niyo po ilang beses pinag-pray ng Lord to sa isang gabi? 3 times. He pleaded the Father na hindi na matuloy na mapako siya sa krus. Pero nang sabi niya, hindi po ang kalooban ko. Kasi nandun na siya sa flesh niya. Alam niya, masakit. No? At karumal-dumal ang dadanasin po niya. Pero sabi niya, not my will, Father, but that your will be. Kahit na mahirap po, gawin po natin kung kalooban ng Diyos. Katulad ni Kristo. Amen. Bakit po? Kasi sabi po ng Diyos, ng Panginoon sa Matthew 7:21, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven." Ano ba ang kalooban ng Diyos? Mahirap po ba yung kalooban ng Diyos? Nandito po. Ang sabi po ng ni John, His commandments are not burdensome. Hindi pasakit, hindi pabigat ang mga utos ng Diyos. Kaya lang siya nagiging pabigat. Kailan po nagiging pabigat ang utos ng Diyos? Kapag ayaw mo. Kasi gusto mong sundin ang laman mo.
hindi yung kalooban ng Diyos. 1 John 2:17. Anong sabi niya po dyan? The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Ang meron lang eternal life, yun lang sumusunod sa Diyos. Hebrews 10:36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Ano pong sabi po dyan? When you have done the will of God, you will, ano ba pangako ng Diyos? Eternal life. Now, these verses aren't saying salvation is earned through faith and works. Ang mga verses na binasa ko po sa inyo, hindi ibig sabihin dito, ini-earn pala, pinagtatrabahuan pala yung salvation. No, definitely no. We are saved by grace. Instead, doing God's will is a sign of true faith. Kapag ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban mong masama, totoong meron kang genuine faith. It's evidence of a genuine relationship with Him. We are saved by grace, but doing the will of God is an evidence that you are truly a child of God. Amen. So sana maliwanag po yun. Amen po ba? Gawin po natin ang kalooban ng Diyos. Mag-review na po tayo. Be like Christ in intimacy with God. Jesus always communed with the Father. Jesus frequently spoke about the Father. Pinagmalaki po niyang relasyon niya sa Ama. Jesus fulfilled all the will of the Father. So intimacy with God will bring you through satisfaction with God. Kapag close kayo ni Lord. Sa pamilya lang o sa magkakaibigan, sino yung mas madalas mong ilibre? Sino yung mas madalas mong gustong bigyan ng pera? Yung ka-close mo. Kapag close ka sa Ama, mas marami kang blessing. Amen. Be intimate with the Father. Tayo po natin tumayo. Tatanggap po tayo ng